Hello, good morning. Good morning, everyone. Kamusta po ang lahat? Hello, hello. Shout out. Shout out po sa mga taga-nood nitong channel na ito at sa patuloy na pag-support ninyo at sa pagmamahal ninyo dito sa aking mga simpleng reaction. Guys, bago po natin pag-usapan ang ating subject matter, alam niyo naman kung ano yung topic natin. Bago natin pag-usapan yan, ay meron muna ako sa inyo babasahin. Galing po ito sa isang viewer dito sa channel na to. So, kinuha ko siya. From time to time, nagugustuhan kong pumick up ng mga pwede nating basahin galing sa inyo. At ito yung napili ko today. So, yung vlog ko, kung saan siya nag-comment, ay tungkol sa viral na pang-iinsulto na maaaring nagdulot ng malalim na tinik. Kanina lang to siya nag-comment. Ang sabi niya dito, believe din ako, sister, sa pag-vlog mo. Mahinahon na pananalita at maingat sa pagbigkas ng mga salitang binibitawan. Na iintindihan namin ang mga sinasabi mong pangaral kina Chloe at Kaloy. Sana through prayers, maisapuso ni Kaloy yung mga magagandang comment na nababasa niya at malalaala niya ang mga magulang niya na pinagkakautangan niya ng buhay. Kung hindi sa kanila, wala siya sa kalagayan niya ngayon. At dapat itong si Chloe, kung talagang mahal niya si Kaloy, siya yung namagitan o mamagitan sa mag-iina sa pananalitang magalang at puno ng respeto sa magulang ni Kaloy. At harinawa, magkasundo ang mag-ina pagdating ng araw. Let's pray for them so that they may be enlightened. Ayan po. Galing po yan kay Miss Melta. Ayan. Ang liit ng So thank you sa'yo, my dear, for that wonderful compliments. Kasi alam nyo guys, importante yan na nag-aanuhan tayo, nag-exchange of opinion sa pagbibigay ng mga uplifting words sa ating couple. Duminsan may mga hinihit tayong mga words na pwedeng ikapukaw ng damdamin nila, kailangan natin gawin yon. Kumbaga sa mga political terms, kailangan lagyan ng pangil yung ating pananalita, pero not to the point na manghuhusga tayo to the highest level na wala naman tayong alam sa punot dulo. So, ang sa atin dito is we are here to give them affirmations, lalo na doon sa naargabyado, at doon naman sa mga nang agrabyado ay makapagbigay tayo ng payo na hindi nila dapat ginagawa sa kanilang mga magulang itong mga ganitong klasing attitude. At maalala ko nga pala guys ito yung hindi ko sa inyo na i-flash. Though I don't know if you watch this at sa ibang mga nag-vlog kasi hindi lang naman ako nagko-content. I know na marami kayong iniikutan. So, nakalimutan ko sa inyo i-flash. Wala na ba dito? Wala na yata dito. Ito. So, etong 1K o 1M. 1M na gift cards from supermarket sa dep store ng SM. I think kahit saang SM branch ito, basta sa dep store, ay valid ang kanyang 1 million gift cards. Sino ang mga nakinabang nito? Bilang public eye sila, sino ang binahagian niya nitong 1M worth of gift cards? Kasi it would be unfair sa side ng niya, sa parents niya, kung lahat ng mga itong 1M worth ay para lang dun niya lang inambon sa babae na side. At doon sa mga, friends niya o circles ni girl. So, mukhang
unfair itong gagawin niya or kung ginawa niya na to kasi hindi ito bago ha. This was been like 3 weeks ago itong binigay sa kanya ng SM Super Mall na ano, itong worth na 1 million gift cards kahit sa ang dep store basta SM. Hindi man lang niya binahagian yung mga lolo't lola niya, no? Kahit naman lang yung mga matatanda na lang, yung lolo-lola na lang niya at saka yung isa pang lolo-lola niya sa tuhod. Kasi kompleto pa siya eh. Napakaswerte talaga niya sa totoo lang. He has a supportive mother. He has a working hard father. He has beautiful siblings. Kasi hindi mga pasaway yung mga kapatid niya, 'di ba? Si Joriel nag-work as instructor sa gymnast. Ang dalawa niyang nakakabatang sibling, mga mababait. Baka sabihin niyo, bakit mo nasabi kasama ka ba sa bahay nila? Alam niyo guys, simula nung nagko-content ako sa kanila, binalikan ko yung kanilang mga ginagawa, yung daily routine nila kasi nasa SOCMED na si Mrs. Yulo noon pa man kasi hindi pa man sumisikat yung pangalan ni Kaloy, nag-o-online selling na siya. Kaya nakikita mo talaga tumutulong talaga si Eldra, assist siya sa kanyang nanay sa pagtitinda ng mga product online. 12, 13, 14, 15, itong mga ages na ito, ang mga batang ito ay dapat nasa lansangan, naglalaro, nasa kalsada, nasa barkada, 'di ba? Kasi yun yung generation nila eh. Pero hindi, I mean, maybe na-balance nila yung kanilang mga rutina. They have time to play, they have time to help their parents, for school, for sports. Makikita naman natin, it manifest naman kung anong klaseng pagpapalaki ng magulang nila sa kanila. Kasi it manifest kung paano sila nag-o-obey sa mga magulang nila. Pero kasi sa pamilya, hindi kasi lahat ay ganon. Sabi nga ng mga matanda, parang itlog daw na ang isa ay nagiging balot o nagiging bugok, di ba? Yun ang mga terms nila. Hindi daw lahat yun ay mapipisa ng normal kasi meron daw dyan nagiging bugok. That's the term in Bisaya. I don't know sa Tagalog. This same with us human kasi hindi naman perfect ang buhay. May mga ganun talaga sa magkakapatid. Andito sa magkakapatid nila Carlos, it was Carlos, kitang-kita naman, di ba? Na si Carlos yung suwait. Sa kabila ng pinalaki sila ng kanilang mga magulang ng maayos, sabi nga ni Mrs. Yulo doon sa kanyang speech sa press con, yung anak ko na pinalaki ko ng maayos, ito yata yung... Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. So, samantala si Joriel na may, mas matanda pa kay Carlos, nag-asawa na, wala namang issue. Sa pamilya talaga, sa magkakapatid, meron talaga isang suwail o pasaway. Sayang naman, kaya hindi niya kinaya, hindi niya na-hold yung kanyang emotion hanggang eto, nag-burst out at ito na ang nangyari. Hindi na sila nawala sa limelight ng social media. Andyan na sila lagi napapag-usapan. And tama yun yung sinabi ni Miss, itong nag-comment sa atin. Tama naman yung sinabi niya dito na kung si Chloe ang kung talagang mahal niya si Carlos, ay dapat siya mamagitan. True.
Gano'n naman talaga, 'di ba? Pero mukhang wala itong concern. Kasi kung ibabalik ko ulit dito ito na nagtanong ang isang netizen na, "Hi Chloe, are you both in Tokyo visiting KNY?" Ang hindi ko lang magets talaga dito kaya ko 'to binalik ngayon, they asked permission to see us. Kanino sila nanghingi ng permiso? Sa mga handler o sa kanila na makikipagkita sa kanila, yung permiso na, "Ate, kuya, pwede ba tayong magkita?" It's a permiso, 'di ba? So, hindi ko magets yan kung saan nanghingi ng permission. Kung sa kanila na kung pwede ba makipagkita sila or permiso dun sa mga handler nila. Dapat kasi kumpleto, dapat sinabi niya na we reach out, they asked permission from their guardian to see us. Unfortunately, they were not given a chance to go out because they are busy. Maraming naglabasan ng mga nagpatunay na hindi totoo yung pakikipag-reach out nila, hindi isineryoso. Kaya ganyan na lang ang kanyang tugon sa netizen na nagtanong. Kasi active siya siya naman yung palasagot kahit nga sa mga interview ni Carlos, siya yung sumisingit kahit hindi naman siya ang ini-interview. Another guys na nakapukaw sa aking atensyon na alam ko na ipalabas ko na ito dito pero kasi binabalik ito ngayon. Alam niyo ba kung bakit binalik ito ngayon? Dahil doon sa pagkapanalo ni Carl Ildro ng 4 na medal sa Thailand. Kaya ito siya flashback o throwback ng mga tao. Ito, panoorin natin yung throwback. Hala, nandito ba? Wait lang guys. Harap kay Papa na lang. Kaya sa akin. Challenges. Kasi wala naman eh. Mm-mm. Wala naman kami magagawa. Ito kuya, hindi ko namin pinipilit na lumapit. Pero sana may isipan mo din na lumapit ka. Mm-mm. Harap kay Papa na lang. Kaya sa akin. Mm-mm. Gusto ko nung mabuti talaga tayo. Wala akong pakikahit makagos ka. Kasi kaya ko rin yan. Magagawa ko rin yan. Gusto ko lang talaga is mabuti ay matagal na. Yan ang nangyari yan. Lagi naman po kaming proud sa accomplishments ni Kuya. Mm-mm. Pero po, Mukha na akong tanga. pero hindi lang po kami natuwa how he turned out dito. I know po talaga. Pero sobrang proud po kami sa lahat sa accomplishments niya po. Kahit before Olympics pa po. Okay. I mean, marami pa akong gusto sabihin pero naiyak na ako. Hindi ko alam kung bakit. Dapat hindi. Kasi, I mean, matagal mo nang gusto rin mabuo tayo. Alam ko yan. Nagsasorry kayo nila ate. Chloe. Mm-mm. Gumagawa kayo ng dami ako. Naiyak ako. Naiyak ako doon sa sinabi ni Carl na matagal na daw niya gustong mabuo sila. Nag-pandemic, wala si Carlos kasi nasa Japan, hindi siya pwede makauwi ng Pinas. Nag-face-to-face na tayo, nag-back to normal, then wala pa rin Carlos na umuwi sa Malate hanggang si Chloe na talaga ang naging tutok niya o natutukan niya at yung kanyang pinanggalingang pamilya ay kinalimutan niya na. So, kaya nakaka-touch yung sinabi niya na wala naman daw siya hiling kundi mabuo sila at kahit na lang daw hindi sa mama niya yung pag-uwi ni Carlos, kahit na lang daw para sa kanya at sa papa niya at sa kay Eliza siguro. Nakakadurog ng puso. Alam nyo guys, matagal na ito, 2 months na itong interview na yan. Kaya lang, ibinalik na yan ng mga vlogger. 3 na ang napanood ko na kanina. Dahil dun sa pagsusumikap, dahil dun sa 4 na gold medal na nakamit ni Ildro sa Thailand. Kasi may diin o may para bang may motivating word yung kanyang sinabi dito. Balik natin guys. Meron siyang term na sinabi which is nangyari. Ito, panoorin natin ulit, pakinggan. Gusto
Gusto ko nung mabuo talaga tayo. Wala akong paki kahit makagod ka. Kasi kaya ko din yan sa susunod. Alam niyo, malalim yung sugat na idinulot ng couple. Malalim yung sugat na idinulot ng couple na ito sa pamilya nila. Ayan. Diyos ko, ang luha ko. Ayaw mapigil. So malalim ang sugat na idinulot ng couple na ito, lalo na si Chloe. Kahit siguro elementary, maiintindihan na si Chloe talaga ang naging hadlang sa pamilya kaya hindi sila nagkakasama ngayon. Kasi yung mga sinasabi ni Chloe na mga interview na kaya siya palaban, kaya siya matapang, kasi yun nga yung sa broken home siya at nakita niya daw sa lola niya na ganun din ang attitude, matapang. Kaya lang ang naging problema, itong kanyang mga naranasan doon sa kanyang biological parents ay in-apply niya dito sa, parang yung ganti niya sa biological parents niya, dito kay Carlos na bunton. Dito niya ipinaranas. Yung nagrebelde siya sa magulang niya, dito niya pinaranas kay Carlos. Kasi mismo, Mrs. Maria Fe San Jose ang nagsabi, mag-iingat ka, Kaloy, hindi mo pa kilala yung anak ko. Naaawa ako sa pamilya mo. Kahit itong binitawan ni Mrs. San Jose, napakabigat din 'yan na pinaalahanan niya ang si Carlos. Alam naman niya na sikat si Carlos, pwede ito mabasa ng mga netizen dahil syempre ayan na nga, lumabas na nga. Alam ko na meron ito, nadagdagan ito ang galit ni Chloe. Ang problema, yung galit niya sa biological mom niya, aside doon sa revelasyon niya sa Tony Talks, sinanti niya dito sa magulang ni Carlos. Diba? Dapat nung nagpustong nanay na to, kung gano'n na lang, pinanindigan na lang nila sana yung pagiging suwail nila. Hindi ito magandang payo. I know, hindi ito magandang payo na sinasabi ko. Pero kasi, kung kaya niya pagpistahan yung nanay ni Carlos, bakit hindi nila nagawa dito sa tunay na magulang ni Chloe? Bakit hindi na nila napagpistahan tong post ni Mrs. San Jose? Anyway, alam ko si Mrs. San Jose anytime, si Mrs. Yulo, anytime mawa-welcome niya ng bonggang-bongga si Carlos, pero si Chloe mukhang mahirap. Baka panahon pa ang mag-antay. Pero kasi ang hirap lang mamili kasi anak niya, tas mahal ng anak niya, yun ang pinakamahirap na situation na sila lang ang makakapagsabi o sila lang ang makakapagsabi kung kailan maghihilom yung mga sugat na yan at kung kailan nila matatanggap ang isa't isa. Yung matatanggap ni Mrs. Yulo si Chloe at matatanggap ni Chloe si Mrs. Yulo. So, kasi maldita talaga si Chloe kaya mahirap yan. Mahirap yung ina-expect nating pagbabati very soon. I hope talaga, mag-pray talaga na gabayan sila ng banal na espiritu at ma-enlighten ang bawat isip nila. So yun lang muna. Sa ngayon, mahina ang account connection, kaya delete po tayo. Maraming salamat po sa nag-comment. Alam nyo guys, hindi talaga ako hindi ko kaya magmura na tulad ng mga ibang mga content creator, lalo na sa mga political vlogger, grabe ang murahan doon, malulutong. Ayaw ko ng ganyan. Kasi, ewan ko, nahihiya na nga ako sa intonation at saka yung diin ng salita ko kasi nga Bisaya, Waray, so parang strong magsalita. Anyway, thank you for watching and I'll see you on our next and I'll see you again on our next video. Bye for now.